May matinding plano po ang SBP para sa mga susunod na Gilas roster sa mga susunod na tournaments dahil alam nyo ba na plano palang pagsamahin ng Gilas itong si JB at RHJ dahil napansin nila ng ibang bansa marami naman daw naturalized player at pinayagan sila sa mga namamahala nito. Justin Brownlee at Rondae Hollis Jefferson, isa na yata ito sa pinakamabagsik na combination sa Gilas. At mga quiz, may kukuha na pala kay Frankie Johnson at mukhang Magnolia na nga ito. Nagpahayag naman na pagkadismayan si Johnson sa Meralco at frustrated po siya ngayon. Gusto pa niya maglaro sa PBA. Bago tayo magpatuloy, kung nais nyo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Ipagpalagay na lang natin nung mga nakaraang buwan agad pumayag si RHJ para maging Gilas import natin. Ang tanong, makakalaro ba si JB nito? Base sa nagdaang Asian Games, may mga bansa naman ang pinayagan nito na magkaroon ng dalawang naturalized player at ito po ang susubukan ng SBP sa mga susunod na tournaments. Hindi ko naman masasabi na talagang mangyayari nga ito. Pero anong malay mo, 'di ba? Nakikita kasi ng SBP na maganda ang combination ng dalawa kapag pinayagan. Grabe siguro ang firepower sa opensa natin. Nakakamangha ang chemistry ng dalawa. Sa isang banda, hindi pa muna pumayag si RHJ dahil wala daw ibang inaasahan ng Jordan kundi siya lang. At in fact, bago pa nabuo ang Gilas, kinabig na ng TNT si RHJ na sumali sa ating national team. Hindi naman po sinasara ni RHJ ang possibility na pwede siyang sumama bilang isang Gilas player at makatambal si JB. Pero sa ngayon, wag daw muna. Baka sa mga susunod na Asian Games, pwede na nating isama si RHJ with matching Brownlee pa yan. Ang star player na ito ng Jordan na nagkaka-average ng 20 PPG sa FIBA. Kaya ako sinasabi to dahil nakakasilaw si RHJ sa market ngayon. Hindi lang Jordan or SBP ang nagka-interest sa kanya, pati mga NBA teams. Pero ang SBP hindi pa rin daw susuko at desperado na sa kanya. Actually, kampanting ang SBP dahil mas malapit si RHJ sa Pilipinas kasi nga isa siyang TNT import. Ang tanong na lang dyan kung kailan papayag si RHJ na mapunta sa atin. Ano ang gagawin ng bansang Jordan para ma-equip nila ang pinakabagong star player na mala Kobe? Imagine nyo mga quiz, kapag nakuha pa natin si RHJ, si JB nga ang galing na ng Gilas. Paano pa kaya kung sabay na ang dalawa? Ang astig naman nun. Halos sila lang sapat na. Isa ako sa mga agree na isulong ng Gilas ang planong to at isa din ako sa mga gustong mangyari ito. Komento ng ilang Gilas fans, mas maganda daw na puro local kasi mas magiging totoo ang resulta. Pero kung titingnan mo namang mabuti, hindi sapat kung locals lang. Iba na ang basketball ngayon. Naglilipanan na ang mga field foreigners at aminin man natin o hindi, kailangan natin sila para makasabay sa mas pinabigat na kompetisyon sa international level. Ito na rin ang paraan ng ibang bansa gaya ng Indonesia, Cambodia, Japan, China at syempre ganun din tayo. Parang mas marami pang ang mga field foreigners ngayon sa isang national team kaysa sa locals. RHJ at JB, offensive masters. Sang-ayon ka ba na magtandem sila sa Gilas? Or mas maganda kung magkatunggali sila ni JB? Tara, next update naman tayo. Kagabi, nirelease na po ng Meralco Bulls ang 17th pick ng Ross na si Frankie Johnson. Actually, magaling naman talaga si Johnson kasi 26 points yan nung nasa D-League. Tapos magaling din sa fast pace. Ayon kay Nenad Vucinic, wala daw siya masyadong komento sa pag-release kay Johnson kasi all business lang daw. No choice kasi ang Bulls loaded na rin masyado sa backcourt kaya napilitan lang daw sila na pakawalan nito kung kaya't may kukuha na po sa kanya. Sa pagkakaalam ko, Converge, Blackwater, Northport at Magnolia po ang nagka-interest sa kanya. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Johnson, sigurado matik sa Magnolia ka na talaga pipili. Alam naman natin ang Magnolia mahilig sa guards yan, kahit loaded na tumatanggap pa rin sila. Para silang pampasaherong jeep na pilit nagpapasakay kahit masikip na. Ganun ang Magnolia. Sa isang banda, makakatulong si Johnson sa kanila pagdating sa run and gun, fast style na laro. Hindi lang talaga siya masyadong nabibigyan ng oras sa team na napupuntahan niya. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Johnson sa Meralco Bulls, pero wala daw siya magagawa. Tinanggap na lang daw niya kahit masakit kasi gusto pa niya manatili sa PBA. Deserve naman din ni Johnson na manatili dito. Kailangan lang niyang masanay at maghintay ng bagong opportunities. Alam niyo para sa akin, habang naghihintay siya ng tawag sa PBA, ba't di na lang muna siya maglaro sa MPBL or baka may ibang opportunity sa labas ng bansa kung papalarin. Alam niyo kasi konti lang masyado ang team sa PBA. Sinabi na ni Kume na magdadagdag sila ng 4 hanggang 5 teams. Hanggang ngayon wala pa rin. Ang daming unsigned sa draft ng mga nakaraang linggo. Sana naman magmadali na ang PBA sa kanilang extension. Kahit na iwanan si Johnson ngayon, congrats pa rin dahil may kukuha na sa kanya.